Good morning everyone. At kami po'y nagagalak at patuloy kayo, lalo na nasa online. Salamat sa buhay niyo at patuloy kayong sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Dito po tayo para sa ating tithes and offering exhortation. So, babasahin ko lang po, kung may Biblia po kayo dyan, basahin po natin ang Luke 6:38. It says, "Give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you." Oh, sabi nyo, ang masarap pakinggan yung salita ng Panginoon. Ano? So ano ba talagang sinasabi ni Kristo dito? He is telling us to give. Ito po ay hindi pagtatanong, bagkos ito ay bibigay ng isang pagsasaad. Sinabi ni Jesus na magbigay tayo para sa kanyang kaharian or kingdom. At ang nakakaganda nito, that it's not only yung handog natin ay mababalik, but He promised that it will return. Blessing will return back. At anong sabi dito? Pressed down, shaken pa, together, and running over. So, sino bang parang siksik-liglig? Ito yung sinasabing siksik-liglig, na kung saan wala na tayong mapaglagyan. Yung overflowing ba? Yung kita mo yung i-example na lang natin, no? Yung parang nagsarok tayo ng tubig, ano? Na nasira hindi naman po nasira yung ano ng Panginoon. Pero tingnan na lang po natin, halimbawa, yung kuryente na, yung water source natin, medyo nasira siya. Tapos di ba hindi natin mapigilan, kailangan natin ayusin. Ganon ang grasya ng dumadaloy ang pagpapala, na ito na yung nag-overflow. So once nag-overflow, gusto rin ng Panginoon na magbigay tayo, mag-share tayo. Kasi yung blessing na binibigay ng Panginoon ay hindi niyo binigay ng walang purpose. Naniniwala po kayo na lahat ng nadubarating sa buhay natin ay may purpose. Kaya even the finances, even the blessings that we receive, it should be also shared sa ating sa kapwa-tao. And during sa ating tithes and offering, yung blessing natin, binibigay, yung tithes natin, ibinibigay natin dito sa church natin because we want to share the blessing that we receive from God. And ano pa, yung blessing na natanggap natin, anong pinakamalaking blessing na natanggap natin? Yung salvation. Yun yung gusto natin ihayag dahil ginagamit po ito, yung, halimbawa, yung money natin na binibigay, ginagamit po ito para ihayag ang salita ng Panginoon. Paano? Gaya po sa online. Siyempre, kailangan po nating may internet connection. Oo. Tapos, siyempre may mga ano po yan para po ma-fed siya, magkaroon ng broadcast. So, may binabayaran din po yata yan na something para maging available siya sa online platform. So, ganun po ang gusto ng Panginoon. At isipin po natin, di ba nakakagalak po, nakaka-blessed po na masabing na isa ka sa naging instrumento para ang ang salita ng Diyos ay maihayag. So, hindi po kawalan magbigay para sa Panginoon. Hindi po siya isang gamble. Hindi po siya ganon. Ito po'y investment na mayroong patutunguhan. Kaya mga kapatid, huwag po nating isipin, sayang man magbigay. Kasi naman, hindi ko naman alam kung paano nila ginagawit. No. Once you give it to the Lord, Lord, ito'y para sa'yo. It is between you and God. Amen? So ito po'y kalooban mo. Ito po'y gusto mong ibalik sa Panginoon. And God will do the rest. Oo. God will do the rest kung paano niya. At ang pangako niya, pressed, shaken, running over. Sino pong hindi mabibless pag ganun? Siyempre, at tandaan po natin mga kapatid, kailangan din po natin, kung magbigay po tayo, hindi po ibig sabihin na, kasi gusto ko yung pressed, shaken, running over. Pero
what if dumaan tayo sa mga circumstances na naghihirap tayo? Hindi na po ako magbibigay kasi hindi ko naman naramdaman yun. No, hindi po ganon. Hindi po ganon dapat ang mindset natin. Ang mindset po natin, alam natin na God is in control. Whatever man po, magkulang man po tayo, pero sabi na paano hindi kita pagkukulangin. Ang kalaban natin yung faith natin. Kailangan tayong mag-hold on to that promise of God. Kasi totoo po ang salita ng Panginoon, hindi po nagbabago. Sabi nga, yung mga bulaklak man po ay withered away, but my words will be the same of yesterday, today, and forever. Kaya, palakasin po natin ang ating pananampalataya dahil doon po tayo natitira eh. Kung ang pananampalataya natin ay medyo mahina, pag dumadaan po tayo ng mga circumstances, doon po natin natatanong, Lord, asan na yung pangako nyo? Asan na yung running over, shake up, praising down? Asan na yun? Bakit naghihirap ako? Alam po natin na binibigay ng Panginoon ang mga paghihirap, mga pagsubok sa buhay para tayo po ma-purify. Para po tayo ma-test yung faith natin. At para po sa kapurihan ng Panginoon, paano po tayo magiging living testament kung halimbawa dumaan tayo sa mga ganong sitwasyon at lumayo tayo. Hindi po natin na-demonstrate ang ating pananampalataya kung lalayo po tayo. Kaya mga kapatid, kung mayroon man po tayong pinagdadaanan, finances, kung ano man po yun, kung ano po nasa puso nyo, kung ano sinasabi ng banal na espiritu, magbigay ka, magbigay ka. Ang buhay mo po, ang una-una, ang mahalaga po ang buhay natin. Kailangan natin ibigay sa Panginoon. Yun po ang most importantly, ang buhay natin. Then, once na isurrender na natin ang ating buhay sa Panginoon, then obedience will follow. And then the act. Just like nung last time natin na sermon. So, fa-follow na po yung gawa natin, and giving back to God, the tithes and offering is one way of showing the obedience na mayroon tayo. So mga kapatid, kung nasa online, may naka-flash po na kapamaraanan kung paano po tayo tumulong sa gawain ng Panginoon. So, ihulog niyo lang po doon at God bless you. God bless you more. So, shall we all rise and let us give back to what God given has unto us.